Ngayong episode, dumalaw tayo sa isang model farm dito sa Silang, Cavite. Makikilala natin si John, ang may-ari ng Bukid Fresh. Simple at maliit ang kanyang farm, pero puno naman ng mga high-value crops. Meron kaming celery, meron kaming sweet basil nando sa kabila, meron kaming dill, meron kaming wansoy. Then soon, under propagation pa yung ibang aming herbs, yung mga like rosemary, yun yung mga meron kami rito. Basils, sweet Thai, holy, other varieties ng mga basil po. Isang ehemplo na hindi mo kailangan ng malaking farm para makapagsimula. So actually the farm is, nasabi nyo nga sir, medyo maliit, pero yung Bukid Fresh Integrated Farms is like, meron kaming hydroponic system, which is yung bagong sistema ngayon. Then merong yung soil base, nandito sa atin ngayon. Sa kanyang edad na 34 years old, nagdesisyon siyang mag-resign na lang sa kanyang trabaho para matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling farm. Nagtrabaho ako ng 8 years. After that 8 years, nakapag-isip-isip ako na ano kaya ako mag-retired ako, di ba? Kasi kung mag-retire ako soon, like on my 60 years old, then I'll do farming, parang ilang taon ko na lang may enjoy yung farming kasi yung lifespan natin ay 70 to 80 years old, di ba? Kung magsimula ako ng bata, di nasimulan ko na siya, maybe kung magiging mas malaki pa yung magiging farm ko kung sakali. Then I enjoy, I earn. Maliit man ang kanyang puhunan at walang lupa, nagdesisyon siyang mangupahan na lang muna para makapag-umpisa. So the main thing kung bakit ako nagko-continue sa ganito even though may mga hardships is like, una yung passion. Even it is hard, even it is challenging, parang okay, ay gusto ko to. Then I need to prove na even pangit yung soil, even pangit yung terrain, we can make something beautiful out of it. Parang ganun yung ano ko. At ngayon, hitik na hitik, punong-puno ang kanyang farm. Sinong mag-aakala na 8 buwan pa lang ang kanyang farm, na ngayon dinadayo na rin. Ako si John Adbincula, owner ng Bukid Fresh Integrated Farms at Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, integrated farming ating pag-uusapan. At syempre, kasama natin isang mentor at isang practitioner, farmer, entrepreneur, agripreneur, si John Adbincula. Nandito tayo ngayon sa Bukid Fresh Integrated Farms dito sa Silang, Cavite. Ayan. So kung nakikita nyo po sa mga drone shot natin, napakaganda, napaka-peaceful po ng kanilang farm dito. Simple, payak sa gilid ng burol. Napakaraming mababangong mga herbs. Makikita nyo, medyo small ang space nila pero mga high value crops. Yun yung mga mahirap buhayin pero nabubuhay dito ni Sir. Yes. Sir, kamusta naman po? Okay naman sir, medyo ngayon, magandang panahon natin. Yeah. Ayan, so ano-ano po ba yung mga crops nyo dito, mga tanim nyo dito sa inyong farm? Yeah, majority yung pinoproduce namin sa farm is yung mga herbs na majority yung kasi yung request ng aming client, parang especially crafted para sa mga client kasi medyo nahirapan daw sila na maghanap ng herbs and then pag kailangan nila, wala nang mahanap. So, napansin ko sir, meron din kayong mga kales. Yeah, meron kami sir, opo, para sa mga ating client po. Tapos yung katabi ng kale doon sa taas, nakita ko yung mga malalago doon na kulay green. Ano yun? Yeah, it's garlic chives yung tawag natin doon, or kutsay in Tagalog. Hi, I'm John Adbincula. Nandito tayo ngayon sa Bukid Fresh Integrated Farms here in Silang, Cavite. Sa farm, may mga tanim tayo ng mga high-value crops like we have sweet basil, the wansoy, kutsay or the garlic chives. We have the lettuces, the different varieties of lettuces. We have celery, we have dill, we have some edible flowers, and we have kale. Soon, we can have cucumbers and tomatoes. So, graduated from Bicol University College of Agriculture and Forestry, Ginubatan Campus in Bicol. So, shout out sa ating mga professors, mga madam and sir, and sa faculties. Hello sa inyo. After graduation, na-employed ako sa mga farms. Usually, meron mga animal farm like mga poultry. Then, majority of my working experience are in
crop production or itong mga halaman na to. Nagtrabaho ako ng 8 years. After that 8 years, nakapag-isip-isip ako na ano kaya ako mag-retire ako, di ba? Kasi kung mag-retire ako soon, like on my 60 years old, then I'll do farming, parang ilang taon ko na lang may enjoy yung farming kasi yung lifespan natin ay 70 to 80 years old, di ba? Kung magsimula ako ng bata, di nasimulan ko na siya, maybe kung magiging mas malaki pa yung magiging farm ko kung sakali. Then I enjoy, I earn. Ayun, isa sa mga dahilan din kung bakit ako nag-start na ng farming in young age kasi better to start young. Kasi 'di ba kung bata ka pa, may lakas ka pa, rather than magi-start ka ng 50 years old, limited na yung lakas mo. So ngayong bata pa, you can stretch your working hours into 12 to 15 hours kung kaya pa, 'di ba? But yun ang advantage na magsisimula ka ng bata. Then along the way, pag tumanda ka na, kung loloobin ng Panginoon at buhay ka pa, pagdating ng retirement age mo, I think established na yung farm na meron ka. And then you do what you love at masaya ka. During that times or during the years na nagstay ka sa mundo, nagawa mo yung gusto mo. Then you change lives. Not only yours, kundi yung mga nakasama mo in farming journey ay nagkaroon din ng magandang impact sa buhay nila yung tungkol sa mga pagtatanim. Ano-ano po yung mga tanim nyo dito, sir, bukod sa mga herbs? Okay, meron kaming edible flowers na nandoon sa kabilang side. Yeah, so yun naman ay as per requested ng client kasi para daw isang pick up na lang or isang kuha na lang, then para pag kailangan nila meron na agad, parang gano'n. Ilan klase po at saka anong halaman yung edible flowers? Actually, sa ngayon, since we're starting Cosmos lang, tsaka yung holiday na Balsam Pear. Yung yun kulay lang, red. yes, yun lang yung dalawa namin sa ngayon. But we're discussing na mag-add pa ng more colors and more varieties. Yeah. So, saan ba nila ginagamit yung edible flowers? Actually, for garnish, then some they use for salads. Salads? Yeah, kasi parang may kulay man lang daw yung salad. Parang you have to eat with your eyes, as I've heard sa isa sa mga mentor ko rin. You have to eat with your eyes, something like that. Tama. Yeah. Lalo na yung mga Europeans, gustong-gusto nila yung mga colorful, Yes. ganyan. Yung mga foodie talaga, ang enticing sa kanila, yung unang tingin is hindi yung dami. Yung Pilipino kasi, pag marami, sige, kain tayo. Exactly. Pero sa mga foodie talaga, pagka colorful, very enticing sa kanila yan. Kasi yung colorful, yung mga bright colors na yan, parang very sweet, parang very flavorful sa paningin nila. Paano po ba yung sistema nyo dito sa farm ninyo? Nabanggit na natin integrated farming. Yeah, so actually the farm is, nasabi nyo nga sir, medyo maliit, pero yung Bukid Fresh Integrated Farms is like, meron kaming hydroponic system, which is yung bagong sistema ngayon. Then merong yung soil base, nandito sa atin ngayon. Gano'n na ba katagal? Yung farm, we just started last year. Oh, bago pa lang. Yeah, 2025, like August. So we can say na 7 months old. Very productive po yung sistema nyo dito kasi parang wala pang isang taon pero makikita nyo established na. Yeah, thank you sir. Ito, ang lago-lago, ang ganda ng bulaklak ko. So para sa mga viewers natin, siguro naku-curious sila kung ano ba to. Ang bango-bango po. Yeah, ito ay coriander, actually wansoy na usually ito yung isang client namin nag-request, gusto niya medyo may bulaklak daw kasi mas aromatic siya. So sabi ko, sige, we'll let it grow with flowers na lang. Nag-mature na. Yes, nag-mature na. Pwede na to pang seedlings. Yes, of course, pwede na rin siya. Pang-binhi kayo. Yeah, pang-binhian din. Yung coriander ba, masasabi ba natin na possible yan sila parang heirloom, yung kukuha ka ng binhi pag sa ganitong bulaklak or kailangan bumili ng bagong binhi? As of now, hindi ko pa siya natatry. Yan, I'm excited na may try siya. Soon, pag nagkaroon to ng seed, then I'll try na i-propagate. Kasi upon sa mga research din, yung iba kasi pag hybrid variety, hindi na siya good yung second generation. Hindi na maganda i-produce. Yes, yes. So kung may mga viewers tayo dyan na nagbebenta ng heirloom ng mga coriander or wansoy, mag-comments lang po kayo at kami willing bumili. Yes, yes. Kasi ang ganda pala tignan kung pamamature nyo yung inyong mga wansoy or coriander, napakabango. Doon pa lang po kami sa may parking, talaga naaamoy ko na. Yeah. Ang layo-layo nung pinuntahan naming area, doon sa may parking, parang mga 100 meters. Yeah. Pero talagang amoy na amoy hanggang sa dumating kayo dito. Makikita nyo sa mga close-up shots natin, yung mga
kanila ating mga native stingless bees, tsaka yung mga wild natin na native din, mga pukyutan. Yeah, meron diyan. Ang dami nila dito, na-attract sila. And amazing kasi wala pang 1 taon, 7 Yeah, months. 7 months. Congratulations po. Thank you, sir. Opo. Happy rin po ako na na-start ko po yung aking pinaka-dream na make my own little farm. When I'm still employed, so nagpaplano na ako na if I go in farming, wala na akong 15-30 salary, right? So, ano ba yung savings ko ngayon? So, how much do I need to start? So, mayroon akong naitabi. So, kako ito, siguro in 1 year, mababawi ko na to or 2 years, 3 years, depende. Then, ito naman yung parang emergency fund ko na sakaling hindi mag-work si farm, still I have my living expenses. Then, medyo mababa na rin kasi may mga gulay na ako. So, okay na rin naman siya. So, you need to be prepared naman financially, tama yun. Kasi, hindi biro yung papasukin mo eh. Pero, dapat buo yung loob mo at yung purpose mo, yung goal mo ay nandoon solid. After few months kasi, pag nagtanim tayo, hindi naman instant, kinabukasan may harvest na eh, no? Diba? So, like after 3 months, nakakapag-start na kami mag-harvest. So, paunti-unti ng mga lettuces namin and yung ibang mga herbs namin, nakakapag-herbs kami. So, along the way, nagtatanim din kami ng mga pecha, yung mga daily use natin na ano. So, I can say na, okay, may chance naman pala talagang maging better for agriculture, di ba? Maging sustainable, maging profitable. Kasi kako, we just need to have patience, right timing, right technology, right perspective sa buhay. Ayun, then pag nagsama-sama yun, I think we're going on the right track talaga. So luckily, nung mga ilang buwan na yun, ay nakakabili na ako ng mga kailangan kong ano, it came from the farm. So happy na ako doon. Yeah, I mean, it is rewarding and it's parang nakikita ko na yung looking forward, yung magiging future kung itutuloy-tuloy ko yon. Nakita ko sir, yung inyong sistema dito, nagdi-drip irrigation na rin kayo. Apo sir, apo. Actually, bago siyang gawa. So magkano po naging investment nyo sa Okay. sistema ng drip irrigation sa ganitong area? Yeah, actually, yung labor, ako na yan eh. Nagkuha na rin ako ng assistant. Pero I think, roughly speaking, naka-expense ako ng 10,000, I think, sa mga hoses na yan. So host pa lang. Yeah. Yung IBC tank mo mismo, Yeah, kinuha ko lang siya sa isang nagsasell din online. second hand. Yeah, second hand na siya. So, yun. Grabe. So, meron na po tayong mentor kung gusto nyo pong magkaroon ng kaalaman or hopefully mag-open ka ng training for drip irrigation. Isang pong technical expert na po yung kasama natin. At syempre, magagawa niya pang economical para sa inyo, DIY, second hand, pero industry Working. standard, Yes, working yes, standard. yes, No? yes. So maganda ang kanyang sistema, napakasimple. By the way po, gaano po kalaki yung area ng fina-farm mo dito? Approximately 500 to 800 square meter lang to. Expandable naman. Stay in ka rito, nabanggit mo sa akin Yes kanina. sir, malapit lang yung aking bahay sa farm. So like pag umaga, good morning, malapit na ako sa farm. Parang ilang lakad lang with my coffee, nakikita ko na yung farm. So it's Wow. like parang masaya para sa akin kasi ang gaganda ng halaman. So parang yung pagod ko nawawala. Tama. Na ganun, di ba? Ganun na ganun po yung pakiramdam ko ngayon dito. Yung vibe talagang ang sarap pa pumasyal dito kung talagang kayo medyo mabigat na nararamdaman nyo sa inyong corporate job. Dumalaw po kayo dito sa Yes. farm. Talagang yung vibe dito, hindi po ako nang bobola. No? Yung pakiramdam mo very cozy, sobrang, kasi may mga flowers, mga herbs, yung bango na mga herbs, talagang parang nakaka-relax talaga. The goal for the farm is to expand and be self-sustainable. We would like to help our new generation to appreciate yung farming. In a way na smart farming siya. Hindi na yung conventional farming, yung nag-aasarol ka, kundi using the technology para mas ma-encourage yung new generation na we can do farming. Hindi naman kailangan sobrang laborious or mahirap yung farming. Then we can also help the community to plant their own vegetable, di ba? Even if hindi pang sell nila, kahit sa paso, magtanim ka ng pechay, mustasa, then you can have your free vegetable, di ba, sa iyong bahay. So isa yun sa mga goal namin, yung mga urban gardening na sinatawag. Gustong-gusto namin silang i-encourage na magtanim kayo sa inyong bahay kasi malaking bagay yun para sa
mga gulay sa health nyo and then sa economical views, di ba? Sa mga technical aspects po, so paano po yung sistema nyo nito? Lalong-lalo na nung nagsimula kayo 7 months ago, when it comes to land preparation, ito mang area na to na pababa na to is meron ng mga parang raised beds. So kwento nyo po sir yung technicalities nung when you started. Okay. So, like when we start, totally talaga madamo. So, okay, sobrang damo niya, tapos totally yung slope niya pababa. So wala pa tong mga Wala pa yan, sir. dito. Apo, wala pa. So what we did, sabi nga sa akin nung isang na-hire ko na part-timer, sir, mag-garden ka, bakit ganyan naman yan? Slanting na. Baka lahat ng lupa mo nasa baba. Sabi ko, gagamitan na natin ng science and konting diskarte, di ba? Parang ganon. So, ako, even, look at Baguio, di ba? Yung nila, mountainous yun, but they managed to utilize the land. So sabi ko, for me, it's a challenge kako. Like they say, pangit ng lupa dyan kasi may mga, alos mabato na to sir kasi hilly, it's sloping. Medyo nakita ko nga, medyo matigas yung lupa. Sabi ko, okay, we need compost. So, actually, I have a friend na nagbibigay ng yung chicken manure, kinompost na, nilagay ko rito. Then kako, yung ibang lupa naman yan, parang inasarol na nila. Sabi ko, I let them do the asarol. And then, ito kung sa gilid na to, makita nyo, mga akawayan lang to. So, economical siya kasi paikot natin, may mga kawayan yan. Sabi ko, okay, kuha tayo ng kawayan this week para gawin nating parang harang sa beds. Then, asarolin natin, then add compost. Then, we can start planting. Parang kinondisyon muna namin yung soil kasi they say you need to condition or to build the soil in order to plant a better produce, di ba? Lalo-lalo na mga herbs, no? Yes, gusto exactly. nila ng very high nutrient. Yes, sir. Tama po. Yung soil niyo po ba dito is parang raised bed ba ang system? Yes, apo. Almost ganun na po, sir. Apo, naka-raised bed na siya. Kasi otherwise, talagang guguho siya pa ganun. Kailangan talaga ng kawayan para Opo, sir, barrier. Yes, as barrier Libre na yung kawayan. Libre na, sir, kasi nandito lang sa paikot siya. So, Ayun. okay, nice. Then we gave, yung isang actually, may owner ng kawayan, actually, we helped naman siya kasi, naging na siya, parang masukal na or crowded na yung garden niya. Gusto niyang i-trim. Sabi niya, okay, inyo na yan. Basta mag-trim siya. Kayo mag-trim. Sabi ko, thank you. Sabi ko, thank you Lord. Merong isang parang ang langit ay gumagawa ng paraan para matuloy lang. Para magsimula. Yes. Kaya thankful ako. Kaya sabi ko, thanks God talaga. Oo. Ayan. So, pagdating sa ganyan, no, sa soil preparation ninyo, ilang months bago kayo nakapagtanim dito? Okay, like nagpe-prepare kami ng like for 1 month. 1 month. Yes, kasi kinuha na yung materials, ito medyo matigas yung lupa, nag-compost pa kami. Not totally composted pero partially composted siya din, nilagay namin diyan. Yeah. So yung isa pang challenge niyan is yung labor May maghahanap ka ng tao na love yung agriculture. Kasi we can get any person na gusto magtrabaho. Pero iba yung tao kasi na gusto yung ginagawa niya, may passion, may pagmamalasakit sa trabaho. Yun yung isang challenge na meron kami rito sa farm. So we are looking ng mga tao na gano'n, yung talagang into the heart of agriculture, na they love what they do. And the next is yung weather. Weather, we cannot change it. So what we do is we innovate. Nagdagdag kami ng mga mini tunnel greenhouses na yan during the past few months ng mga tag-ulan. Then, ayan, okay naman. Luckily, nag-survive yung halaman namin through that. With your strategy naman, dahil mga high value, no, meron ka pang deal, mahirap hanapin yan, sir. No? Ito mga coriander. Ano yung masasabi mong parang superstar crop mo dito? Okay, I can have the, like the one soy and the basil. Actually, yun yung dalawa na yun. Yeah. Ang superstar mo. Yes. Mas inaano ko sila. And perfect dito sa Silang, no? Very close to Tagaytay. Ilang minutes lang from here to Tagaytay? Let's say 15 to 20 minutes, nandun na tayo sa city market. Kaya buhay na buhay yung mga herbs mo. Yes, no? sir. Lalo na tong Wansoy. No? Yeah. Gusto nila talaga ng highlands. So. Po, sir. And when it comes naman sa mga adventure mo, enjoyment mo dito na stay in ka na dito, in comparison sa dati nag-work ka sa ibang may-ari ng farm, ngayon sarili mo na yung farm mo. Okay. So iba kasi yung like, 'di ba, pag when you're working for another company, like it's 8 to 5 job, something like that. Pero nung nasa farm na ako, it's 12 hours na pala
task ko. Sarili mong farm. Yes, kasi sarili ko ng farm yun. Sabi ko, I need to do this. There's a lot of tasks. But mapapagod ka. Yes, of course, mapapagod ka. Pero when you harvest, when you see the plants are growing well and good, ay, sabi ko, wala yung pagod ko. Of course, kung nabenta ko siya ng maganda, walang-wala Mas yung lalo pagod. na. Yes, yes, yes. So okay lang naman. mag-overtime, hindi ka lugi. Yeah, hindi kasi it's my own, 'di ba? It's my own na. So sabi ko, if I do the extra work, maybe I can have extra more, 'di ba? If I make some tamad-tamad na, wala akong harvestin. Tama. Yeah. Nung dati nga nag-work ka sa company, you do extra mile, no? Yeah, ng labor of love. Mas lalo na pag sa sarili mo. Exactly, sir. Opo. Yeah, it's not just labor of love, it's labor na this is your own. Yeah, iba Sarili talaga, mo, sir. kumbaga ito anak mo na to. Yes, yes. Yun yung sabi ko, this is my, parang love mo na siya. I mean, it's my passion, it's my course, then gusto ko to eh. Yeah. Yun na din eh, ibang ganon. Yeah. Nabanggit nyo kanina, sir, napakarami yung mga hardships dito, mga challenges, no? So, what makes you continue na gawin ito? Bakit nandito ka pa rin? Yeah. So the main thing kung bakit ako nagko-continue sa ganito even though may mga hardships is like una yung passion. Even it is hard, even it is challenging. Parang okay, ay gusto ko to. Then I need to prove na even pangit yung soil, even pangit yung terrain, we can make something beautiful out of it. Ano yung nag-gain back mo naman? Like, sabi mo, 12 hours ka nag-work dito, pero may nag-gain back ka ba nung naging self-employed ka? Yeah, actually, kasi sabi, let's say, pag self-employed ka, yung kita mo ay pwedeng depende sa sipag mo eh. Kasi when you are in 8 to 5, fix yung sahod. But yung nag-self-employed ka, kung kaya mo pa ng 12 hours, 15 hours na you do the job or ano, then you do it, 'di ba? So meaning baka mag-increase din yung kikitain mo. But careful, syempre health is wealth. Tama. Don't yung exhaust yung sarili mo. Kasi what will you do with so much money kung ikaw na may sakit, 'di ba? So just take care of yourself also. Just know the limit. Yeah. Yeah, very hardworking po, ano. Pero binata pa. Yes, sir. Opo. Yeah. Looking, single and looking daw po. So, Punta lang po kayo dito sa Silang. Yeah. Ang pangalan po ng kanilang farm is Bukid Fresh Integrated Farms. Hindi lang po yung pananim ang fresh, pati yung Ay, thank you, sir. Opo, Fresh na fresh. thank you, sir. Opo. So, kung sabi nga nila, kung yung halaman, kaya kong alagaan sila pa kaya. Ayun, no, humugot na, oh. Yan, hugot lang. Shout. Isesend ko to sa mga kaibigan ko, mga single pa. Oh, yun. Maraming mag-DM. Sa loob ng ilang buwan, yung mga kapitbahay ko, na-inspire kasi they are retired of OFW. Then some of them talaga are farmers. So na-inspired sila, ang ganda dyan ng farm mo. Sabi ko, okay, thank you for appreciation. But gusto raw nila magtanim din. So what I did, as part of my pagiging good Samaritan or good sa kanila kapitbahay, I help them out. You do this one, magtanim tayo kasi yung farm ko maliit. Yung client nangangailangan ng ganito. So you plant this one, ikaw na bahala. Then we sell sa kanila. So at least they are earning pa rin naman. Even they are doing their retirement thing, then earning. They have their own fresh produce. Pag kailangan nilang kumain ng gulay, meron sila. Minsan sabi niya, hati na lang tayo, 50-50, whatever the produce na meron tayo. It depends naman kasi sa pag-uusap namin, ito yung expenses natin, bigyan kita ng ganito. So, hindi naman kami masyadong ganun sa, like, minsan 30%, ganun lang. Kasi they do all the labor naman eh. So, they gave me something. Sabi ko, thank you. Baka kakakuha na natira kasi, okay naman daw. Ayan. So, any parting words po sa mga kababayan natin na gustong pasukin ang pagtatanim, mapa-agri major man o hindi? Ano yung masasabi nyo sa kanila na kailangan nilang, kumbaga, embrace themselves or exciting na dapat nilang antabayanan or mapupursue nila is encouraging words for them? Yeah. So, first, kailangan nyo, you have to know your priorities, diba? So, dapat sigurado ka na gusto ko mag-farm. Kasi farming is like, hindi lang siya pagod eh. Pati bulsa mo dapat ready. Yun. Yeah, number one. Then, must be passion. Kasi, di ba, pag wala ka ng budget, maybe yung passion mo will let you continue, di ba? Kasi, okay, magtatanim muna ako na yun kasi ito lang yung budget. So, I'm working based on what I have. Parang ganun lang. Yeah. So, you have to have a passion, then, like, a budget. You have to, start small.
Yun. Yeah, start small kasi along the way, even ako, agriculture major yung course ko, tinapos ko yan, and I've been to many years in the farming industry. Mhm. Nagkakamali ako. Don't get me wrong ha, kasi life and farming is a process. Yes. Okay. So Maraming walang trial and error yes, along yes, the sir. way. Opo, Yeah. kasi nakadepende sa climate, sa location. Of course, Ilang dapat- months kayo bago masabi na medyo kayo may nakabenta na kayo, na may meron okay, kayong yeah. naging pera na talaga na naibulsa? Oh, wala pa, sir. Hanggang ngayon? Wala pa kasi actually, ako sumasahod ako sa farm. Mhm. Pero don't get me wrong, not big as that na iniisip nyo ha. So just to support Napapasahod my mo na yung sarili yes, mo. just to support my daily expenses. Yes. Something like that. Food, But yeah. But generally what is being harvested sa farm is go to the rent of the land Mhm. because I don't own the land because 'di ba? I don't own the land. Then to the maintenance like the seeds that I Yung need. expansion mo. Yes, the Operation. expansion. So, I'm happy for it kasi even in a short span of period of time, napapasahod niya ako na nakakabili na ako ng Coke float out of the harvest. Something Naililibre mo na yung yeah, sarili mo yeah, ulit. yeah, yeah. So, Oo. sometimes I go out kasi lagi ka na sa farm. I go out then, when I have deliveries, I drop by somewhere na to chill, gano'n. Then, yun, all of the harvest naman ng farm or the proceeds will go to the rent, to the operational expenses, and a little of something for myself. As a reward kasi Tama. siguro I work hard naman. Yeah, tama. Yeah. Kaya parang feeling ko, nakikita ko yung mga mas malaking kinikita mo, nagiging improvement expenses mo na lang. Yes, sir. Tama po. Yeah, sa drip irrigation. Yeah, kasi si drip particularly. irrigation, totally malaking tulong, sir. Mhm. Kasi when I do kasi I tried na yung manual watering, Mhm. it takes me 4 hours. Sabi ko, Nakakapagod okay, yun. can I expand or can I innovate? So I use the drip system. Make it simple for you. Yes, then I can do it, 'di ba? Farming, smart farming. Tama. Parang ganun. Kasi yung pagdidilig, lalo na ito, terrain, it's gonna be a big burden. True. Not only dun sa physical exert mo, but Yeah. yung health mo. Yes, sir. Baka Tama po. masobrahan ka naman. Ma-overfatigue. Yeah, lalo na pag mainit. Yes. Lalo na tag-araw, kung dilig ka ng dilig, Tama. dinidiligan mo yung halaman, ikaw naman dehydrated na. Yes, Yeah. tama, sir. And it's, yung sabi ng sir, perfect term is smart farming. Yeah. Make the land work for you. Yeah. And hindi mo na kailangan magdilig. Yeah. So, Continuous na. actually, yun din ang like ini-encourage ko yung mga kabataan. Like sa page may makikita kayo ng mga bata na they go for thesis, 'di ba? They have projects. Sabi ko, they message, "Sir, can we use your farm as our trial farm?" Like sabi ko, "Okay, let's do it." Kako, ano ba yung inyong proposal? Yung mga irrigation, yung something na sa plan. Sabi ko, "Sige, okay, let's do it. You're welcome dito kasi yung farmer natin ngayon medyo old age na eh. We need a young generation to do Yes. the farming." Yeah. 'Di ba? Kasi we are an agriculture country. So imagine yung Philippines na nag-export na lang lahat ng pangangailangan niya sa ibang bansa. Import na lang lahat. Puro import Well, na it's good importation pero 'di ba sana naman medyo maging mag-export. self-sustainable. Tayo naman yung mag-export. Yes, Yeah, yes, tama. yes. Yeah. Yeah, so we share the same advocacy. We want to empower and encourage po ang new generation ng mga future farmers natin. And you are one of them, 34 years old. Yeah. Batang-bata pa. And in behalf of Agri si Agri, we are very thankful kasi may isang katulad ninyo na nag-a-accept ng mga Yeah. estudyante na mag-trial and error dito, Yes, sir. mag-thesis sila. So, I'm inviting everyone kung nangangailangan ng herbs at iba't ibang mga gulay, we have it sa farm. Just message us sa page sa Bukid Fresh Integrated Farms or email us at bukidfreshintegratedfarms@gmail.com. One word, small letters. Then we'll talk and discuss about it. Hi everyone sa ating mga kamag-anak, sa mga magulang natin at sa mga kaibigan. So we're saying na salamat sa inyo, kundi naman sa inyong tulong at suporta ay wala itong farm. So I'm taking also the opportunity na pasalamatan yung owner ng lupa na napakabait talaga. I'm saying na they are a angel sent by heaven to fulfill my passion or yung gusto ko, yung goal ko. So pinahiram nila yung lupa na ito gamitin. Thank you so much po sa aming mga kliyente po na nariyan kayo. Alam namin we cannot say your name but for the privacy, but salamat po ng marami sa inyong suporta, pagtangkilik sa local farming, sa aming mga farmers. Malaking bagay po ang inyong
naiambag sa local food community. Salamat po sa mga sa aming magulang, salamat din kasi kung wala kayo, wala rin kami dito at sa aming kamag-anak. And then, sa lahat, sa Panginoong Diyos, kung wala siya, ay wala ang lahat ng bagay. Sabi nga, you commit all your work to the Lord and siya na ang bahala. So, salamat po ng marami and happy farming everyone. Ako si John Adbincula, owner ng Bukid Fresh Integrated Farms at sa Agri. So there you go, sa mga gusto naghahanap ng napaka-fresh ng mga corianders or wansoy, may kale din dito. Ano-ano pa sir ang go ahead, imbitahan niyo sila. Yeah, so hi everyone, I'm inviting you to message us sa page namin, sa Facebook page, Bukid Fresh Integrated Farms, or you can email us at bukidfreshintegratedfarms@gmail.com. One word, small letter. Yeah, so very inspiring, napakagandang setup. Pwede palang magsimula ng 500 to 800 square meters lang, pero high value crops naman. Ngayon nakakapag-supply sa mga ibang mga restaurants ng mga herbs, edible flowers at marami pang iba. Naging ecotourism na rin, may mga dumadalaw na. Yes sir, meron na po. Kahit yung ibang kamag-anak, yung mga bata, actually mga bata pala. Kasi di ba, they are born like Generation Alpha, born with the digital age. So sometimes they go parang mag-break muna kayo sa gadgets. You remove your gadgets, you do planting, encourage them. Kasi yung minsan pamangkin ko, like yung mga pinsan ko na sabi ko, you go to the farm, you do planting. Kako din, papakainin ko kayo, don't worry. Yeah. So may mga fresh na gulay dyan, kumain kayo. So like, it's another way sa akin to say sa kanila na, okay, remove muna yung gadgets off muna, then you do the real life planting. Yeah. So pahabol sir, no? Ano ba yun dito? Medyo semi-organic na ba ang ninyo sistema dito? Yeah, actually it's a mixture of conventional and organic farming kasi we do the organic practice naman. Then as long as like we are doing the good agricultural practices, di ba? Though we're not yet certified, but I'm hoping soon. Yeah, but we are doing or living it with it, di ba? Yung good agricultural practices now. Yeah, going towards almost organic. Yeah. Lalong-lalo na mga herbs pa. Yes, sir. Opo. Ang inyong mga tanim. Agree po ba kayo sa Agri? Sa Agri. Approve. Don't forget to like and subscribe.